So, ayan guys, hello. So, today, nakapag-decide na lang din talaga ako na mag-record ng video. So, nakapag-charge na ako ng mic guys. So, siguro na ako na lang yung boses ko guys. Pero at least hindi ako makapag-exercise talaga ng a lot of energy. Since it's midnight na guys. And then, kasi tomorrow marami pa akong gagawin. And for sure, hindi ko to mabibigyan ng time na makagawa ng video. So I'll post this one on my Facebook account, my main account, yung another ko na second account na related lang sa trading, then YouTube account. Ayan. Okay. So, kasi mababa itong video. I don't know kung kaya ng TikTok. Kasi guys, I have TikTok, no? So, just search RGFX. So, makikita na kagad yung account ko doon. And I post din yung mga trading related contents. So, dito guys, I will, lang, no? Hindi ko lang po i-disclose yung broker or yung kung saan man ako nag-trade. So, hindi ko lang siya i-expose para at least kumbaga maiwasan natin yung pinopromote, okay? Ayan, so yun, kung nakita niyo po yung post ko last night, okay? I'm talking about how I flip, no, yung starting balance natin na $392 to $900 plus. Okay, actually, it took it took me 2.5 months para ma-hit ko yon. So, nilagay ko lang doon 3 months. Okay, kasi estimate yun eh. Okay. So, we started actually here. Ayan. We started trading April. Okay. So, mga April. So, yun, mag 4 months pala guys. So, we started trading April. Ayan. From $392. Ayan. And, dito na side. Okay, dito. Ayan, we have here our trading results. Okay, ayan. Until now, up to date yan guys, in-update ko yan. But most of my trading records, hindi ko na po siya na-update. It's because minsan tinatamad talaga ako mag-journal guys, sa totoo lang. Tinatamad ako. Okay, ayan. And then, syempre ipapakita ko rin, no? Paano ko po ito na-achieve? Okay, paano ko po siya na-achieve? Itong $392. Actually, kung nakita niyo yung mga stories ko, pero tagal na yun guys. Okay na, ang target kasi nito is, so actually guys, ang target ko dito is, hindi siya i-flip agad ng ilang months. And I don't actually set a target or goals. Kasi reason dun guys is, mape-pressure ako. And actually, no, pag pressure ako sa mga moments na ganun, chances kasi I will force trades that it will took me losses na hindi siya sangayon sa trading plan ko. Kung ikaw ay trader, I know I know you can relate sa pinagsasabi ko. Okay? So, ayan. I-explain ko guys kung how I did it, no? Kung ikaw trader, sana ma-apply mo rin ito. I will explain din kung how trading works. Siguro yung mga hindi trader na related, siguro I will explain na lang din, at least makarelate kayo. Kahit i-apply nyo ito sa day-to-day basis, sa mga gawain nyo, guys. Okay? So, sa trading kasi, ang turo dito is, paano ko yun na-flip? Yung $392 to 900 plus. Okay? Ang ginawa ko kasi doon, guys, una-una, talagang pinapriority ko talaga is yung tinatawag nating risk management. Yan yung na priority ko talaga. Okay, wait. Yan, risk management. Pasensya nyo na yung sulat ko guys. Ayan. Risk management. So, dyan guys, sa risk management is, kumbaga yung every trade ko doon, hindi ko siya, kumbaga in every order ko, hindi ko talaga nire-risk yung whole na capital na $380. So, ang goal ko dyan is, I risk only 10% of the account or 8%. Basta di ako sumusobra ng 10%. And then, ang next din na ginawa ko dyan is, kailangan,
good yung risk to reward. Risk to reward. Okay? Ano ibig sabihin nito? Yung good risk to reward. So, for example, na-apply natin to in real life, hindi trading lang. For example, if, ano ba, I will, ano ba pwede nating maging idea dito? Okay. So, minisip na ako, guys. For example, if I am willing to lose, for example, $1 na lang, okay? For example, may binili kang produkto na $1, you would like to sell it for $2. Para at least, how much will be your profit? Your profit would be $1. Right? So, kumbaga pa, yung $1 mo, nag times 2. Okay? So, yun yung goal ko, na if ever, pag-trade mo na ako ng $1, example na guys kailangan yung magiging profit ko dyan is $2. Para at least may buffer ako, no? $1. Kasi imagine nyo guys di ba sa buhay, hindi naman natin mapipredict kung ano yung magiging future natin. Di ba? For example, accidents. Accidents can happen anytime. Hindi natin iwasan yun. Tama? But we can minimize na kung ano, paano mangyari yun by managing our risk. Di ba? Paano? Paano ba natin ma-manage yung risk na hindi tayo maiwasan ma-aksidente? For example, mag-iingat tayo mag-drive. Ano ba? Kung may mapapansin tayong something kakaiba sa ano natin, sa yung mga drivers na mga kasabayan natin na parang sabi mo parang hindi ka ayon-ayon na mag-drive. So, di ba? Gagawin mo, di ba? Iiwas ka sa kanila. So, ganito yung gagawin mo. Ganun paraan, you can manage your risk. Okay? And then, guys, ang ginugol ko rin kasi dito, guys, no perfection. Okay? No perfection ako dito. Kaya kung napapansin niyo yung kanina, may mga red na mga numbers, may blue numbers. Yung blue, panalo yun guys. Yung mga red, losses yun. Okay? So, ang ko naman dito sa trading, ito yung approach ko. I understand there's no perfect trades, there's no perfect setups. Okay? As long as, yun, maganda yung risk to reward natin. Kasi ang trading naman po guys is game of probabilities. Okay, game of lang din yan. Game of probabilities lang din. Okay. So, you need to control the odds lang din. Kung how much yung risk mo. So, balik tayo dun sa risk management. Okay? So, kailangan ganun po yung approach natin sa trading. And at the same time, ito rin importante guys. Kung ikaw trader na newbie, I know you are chasing this. So, no need 100% win rate guys. Sabi ko nga, there's no perfection. Okay? No need win rate, no need 100% win rate. Yun ang important. Ang importante sa trading guys is risk to reward ratio. Ano pa ba? Yung risk management, very important talaga yun guys. Kasi anytime market can turn around along with your plan. So, manage your risk. Ganun na din sa life, di ba? So, kung ikaw may mga desisyon ka sa buhay-buhay, di ba? You always, first, you need to think about it. Plan mo muna. Pag-aralan mo muna. So, hindi ka masyadong nagde-decide ka agad. So, doon pa lang, you are applying risk management. Okay? Kasi you understand na if you do this thing, you do this plan, mayroong consequences. Right? So, ikaw ngayon, kung gusto mo naman siyang i-take, so, hindi ka muna mag-all out. Kasi you understand na 50-50 ka dyan. Lalo na kung first timer ka. Pwedeng malugi. For example, negosyo na lang. Mag-start ka ng negosyo. No? So, hindi ka muna full blast ka agad. No? Na, for example, mayroon kang kapital na ganito na malaki. No? Ready na. Pero, syempre, ang gagawin mo muna, okay, start muna ako small. Kasi you are anticipating na what if malugi. Which is normal lang naman. Tama? Paano kung panalo? Di much better. So, you can invest again ulit. And then, doon mamamanage mo yung risk kung how much naman yung idadagdag mo. Tama? Para at least kung malos, hindi siya masakit sa iyo. And then, syempre, you understand na
there's no 100% na perfection, no, there's no 100% win rate. So, kaya, yung ini-aim mo, kailangan yung business natin, kailangan natin ma-scale up anytime kahit ma-loss, makontrol natin yung loss. Ngayon, kung magka-gain tayo sa negosyo natin, so, ayun, kumbaga mababawi yung losses. Okay? So, dito sa trading guys, what it will teach you, imagine mo, 4 months ko yung nagawa. 4 months. Okay, 4 months. Parang na-flip ko na siya around, nasa, ano ba masabi niyo guys, 150%, right? 150% plus doon sa spreadsheet na pinakita ko. Okay, balik tayo doon. Ayan, ito yung spreadsheet na pinakita ko guys. Okay, on pa yung mic. Okay, ayan. Imagine nyo guys, no, kung napapansin nyo, I mean, sa una, mas malaki yung losses. And then, nung nag-adjust na tayo, mas napapansin nyo na mas naging malaki yung blue natin o yung panalo. Okay, dito kayo mag-focus guys. Dito. Saan yan? Yan, dito. Yan. Okay? So, kung napapansin nyo dun sa ibaba-ibaba na, so, mayroong trade na mas mataas na yung blue, no? Sa red. Yun yung tinatawag kong magandang risk to reward na sabi ko. Kasi ang starting natin is 392. Dito nag-risk ako ng medyo malaki-laki na guys. Basta guys, mag-risk kayo ng, kumbaga pa, yung strategy na gagamitin nyo na is much better na. Okay? Or kumbaga back-tested, maganda yung track record ng strategy. So doon, medyo makaka-adjust ka na ng risk mo na lakihan mo na siya. Okay, so ako sa akin kasi guys, na backtest ko na to, I have confidence sa strategy ko and I don't do, hindi ako nagka-copy trade kasi mga newbie, di ba, gumagaya na mga signals, ganyan. So ako, iniba ko na yung approach ko sa trading. Okay, kumbaga pa mag-trade na ako dito, relax lang ako. Whatever the results, okay lang, matalo, manalo, kasi according naman din yun sa trading plan natin. Okay? So, yan, that's how I flipped $192 to $140. And ngayon, if ever curious ka kung ano yung, paano yung strategy ko, kung paano ko na-flip yung 392, what I did is I do what we call forex trading. Okay? So, if ever gusto mong matuto ng forex trading, so, you can join my Telegram. So, you understand na ginawa ko tong video, I built this with no hype. Okay, no hype to guys ha. Wala akong pinopromote na mga broker. Ang pinopromote ko lang is yung trading. Kasi, I mean, may opportunity siya, pero you need to understand na bakit no hype yung pag-promote ko. It's because may tinatawag tayong risk. Okay? Yun lang yung kabayaran pag mag-trade po kayo. Okay? So, no hype. I understand na mayroong risk yan. But this is an opportunity for you guys to, to earn, and at the same time will be your another part of your investment. So, if you are interested to learn about forex trading, don't hesitate to message me or message my Telegram na lang. Okay? Para at least, I am open naman din to help you. Okay? So, I will not ask anything for investment na ako mismo yung magbe-message. Okay? So, mag-ingat tayo. Okay? Sa mga ganyan. And, yun. So, siguro yun lang muna guys sa ano ko. And, in my next video, I will also explain how I passed my first na evaluation sa isang napakagandang prop firm. Okay? So, yun lang muna guys. And this will be for now our video. Okay? So, yun lang muna guys and God bless.